Tigil! Huwag tumakbo! Tigil! Huwag umalis! Tigil! Tulong! Ina! Anak, natagpuan mo rin ako. Umalis na tayo. Opo. Ina, bakit ang tanga-tanga mo pa rin? Kayong dalawa? Ang pagkakamali mo ay ang paghahanap kay Maya. Si Clarice lang ang tagapagmana ng Santos Group. Itinapon ka ng iyong tunay na magulang. Kung hindi kita binuhat sa kalsada, matagal ka nang namatay sa lamig. Ginagawa mo ito. Walang konsensya ka ba? Konsensya? Ligaya, sa itaas taon na hindi pa nakita si Maya, sino ang tumawag sa'yo? Sino ang naging anak mo? Ako, si Clarice. Dalhin niyo siya! Ina! I'm in there, Ina! Malapit na ang ambulansya! Maya, ilapag mo ako. Ina! Maya, pasensya na, anak. Dahil lang sa isang hindi mapagtiwala ang babae, itinaboy kita sa bahay. Wala pong kasalanan, Ina! Kung may susunod na buhay, sisikapin kong bayaran ang lahat. Ina! 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 Tulong! Tigil! Tigil! Huwag tumakbo! Hindi ako namatay. Bumalik ako sa 3 taon ang nakalipas. Sa handaan bukas, ang iyong ina ay ipahayag na ikaw ang tagapagmana. Kailangan mong magsumikap. Naiintindihan mo? Nabuhay ako muli, balik sa 3 taon na ang nakalipas. Isang araw, bago ko ipahayag na si Clarice ang tagapagmana, Opo, Lola. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo. ng buhay ko, itinuring kitang hiyas. Binibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko akalain na itinaguyod ko ang isang salarin. Buti may awa ang Diyos. Binuhay ako muli. Ang ginawa mo sa akin at kay Maya, ikukumpara ko sa iyo. Clarice, alam mo ba kung sinong dapat mong pasalamatan? Siyempre, salamat po, Ina. Masunurin talaga ang bata. Salamat po, Ina. Tagapagmana, huwag kang umasa. Bukas, si Maya lamang ang itatalaga kong tagapagmana. Clarice, bilisan na sa eskwela. Malilate ka na. Opo. Ina, pupunta na po ako sa eskwela. Maya! Hindi pwede. Hindi pa panahon para ipakita ang katotohanan. Wala lang, tawag lang. Puntahan na ang eskwela. Malilate. Mahal, pumapasok lang si Clarice. Kailangan bang malungkot? Ang sabi mo, si Clarice ang buhay ni Ligaya. Kaunting iwalay lang, nangihibabaw na ang lungkot. Tama ba, Ligaya? Tita, tingnan natin ang handaan ni Ligaya kung paano na ang paghahanda. Okay, Ligaya. Ikaw ay pagod na. Magpahinga ka lang. Ako na bahala sa handaan. Opo, tita. Mahal, alis na kami. Ginang, bakit po kayo dito? Ang mga damit ni Maya? Ako po ang nagpasya na labhan ng damit ni Binibining Maya.
Huwag po ninyong sisihin siya. Tuwing uwi sa eskwela, gumagawa ng gawaing bahay at nagluluto para sa pamilya. Ngunit bata pa siya. Palagi niya ba suotin ito? Bakit kakaunti lang? Ginang, sa lahat ng panahon, ito lang ang damit ni Binibining Maya. 5 piraso lang. Nung nakaraan, takot si Clarice. Hindi ko pinasok ang kwarto ni Maya. Di ko alam. Walang jacket si Maya. Bibilhan ko siya ng magagandang damit. Manang Elena, ayusin mo ang kwarto niya. Bilhan mo ng kailangan niya. Gamitin mo ang aking credit card. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ang aking tunay na anak na mas mahirap ang buhay kaysa sa akin. Seryoso po ba kayo? Dati, bulag ako sa katotohanan. Ngayon, mulat na ako. Ang dapat ko alagaan ay ang aking tunay na anak, hindi ang walang utang na loob na ampon. Punta ka na, Manang Elena. Opo, Ginang. Nung nakaraan, si Manang Elena ang unang nakakita ng tunay na kulay ni Clarice. Ngunit pinaniwalaan ko si Clarice at pinagbawalan ko si Manang Elena. Siya lang sa bahay ang mabait kay Maya. Buti na lang ngayon, may pagkakataon akong magbawi. Mana Elena! Ginang, para kay Binibining Maya ang daming binili. Meron pa sa sasakyan. Ang nanay tulad ko, hindi alam ang gusto ng sariling anak. Damit, sapatos, makeup, alahas, lahat nandito. Ginang, magugustuhan ni Binibining Maya ito. Oo nga. Manang Elena, babalik ako sa opisina. Kapag dumating si Maya, ibigay mo lahat sa kanya. Opo, Ginang. Ate, tulungan mo akong ayusin ang mga gamit. Kakausapin lang kita, hindi mo ba sasagutin? Opo, Clarice. Para ipagdiwang akong tagapagmana, binili ni nanay ang dami. Ano mga ito? Wow! Bracelet ng alahas ng ligaya! Ang ganda naman! Binibining Clarice, para po kay Binibining Maya ito. Ano da? Para po kay Binibining Maya. Walang kwenta! Anong posisyon ni Maya dito? Hindi mo ba alam paano bibigyan ni nanay siya ng regalo? Sumilans ka! Clarice, huwag mong suntukin si Manang Elena. Maya, tanong ko lang, karapat-dapat ka ba sa mga ito? Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako binibigyan ni nanay. Ang mga regalong ito hindi para sa akin. Mas maigi. Simula bukas, ihahayag ni nanay na ako ang tagapagmana ng Santos. Manang Elena, dalhin mo ang natitira sa kwarto ko. Binibining Maya, hintayin natin si Ginang para magsumbong. Huwag na lang, para hindi isipin ni nanay na ako ang nagpaselos kay Clarice at sisihin ako. Manang Elena, Nandito na si Gina! Anong nangyari sa mukha mo? Sino gumawa nito? si Clarice ang gumawa nito, di ba? Ang regalo para kay Maya ay kinuha din niya. Ginang, sinabi ko ang totoo para kay Binibining Maya, pero ayaw maniwala ni Clarice. Hello? Anong reklamo? Ina, gusto ko na matulog. Bakit po kayo dito? Ilabas mo ang mga gamit! Ano? Para kay Maya ang mga regalong yan. Bakit mo kinuha? Para kay Maya? Impossible. Anong nangyayari? Tatay, Lola, sabi ni Ina, para kay Maya daw ang regalo. Ano? Hasawa. Maya ay galing sa basurahan. Pinulot lang siya. Marumi at makulit. Bakit mo siya bibigyan? Maswerte na siya may matitirahan. May kapalitang humingi pa. Ina, Mayang aking tunay na anak. Bibigyan ko lang ang aking anak. May problema ba? Marumi at mabaho si Maya. Bakit siya may magagandang gamit? Palagi mong pinapaboran si Clarice. Anong problema ngayon? Sa kanya ay sa kanya. Si Clarice ay nangagaw. Dapat siyang pagsabihan. Sapat na, magtiis ka. Magagalit si Clarice. Kailangan mong pakalmahin. Tama. Walang problema, tatay. Kung gusto niya na ibalitay Maya ang mga gamit, ibabalik ko na lang. Ilabas mo na! Itatapon ko talaga? Hindi ko ibabalik. Bakit
Ibabalik! Ilang taon na ako dito! Siya lang dumating! Bakit siya may magagandang gamit? Para sa huling beses, pinagnakawan mo si Maya. Ibabalik mo ba? Para sa huling beses, hindi ko ibabalik. Si Maya'y pwede lang, ang mga ayaw ko. Gusto agawin sa akin? Walang paraan. Sige, i-report kita. Ligaya. Sinabi na ni Manang Elena na para kay Maya ang regalo. Kinuha mo ay pagnanakaw. Ang kabuuang halaga ay lampas 5 milyon. Ikaw ay makukulong. Asawa? Nabaliw ka na? Si Clarice yan. Gusto mo kulong siya? Clarice, pinipaniwala ka lang ng ina. Paano niya i-report ang pabulito niyang anak? Anong ginagawa mo? Ganto, Clarice. Bigyan mo si Maya ng kahit ano. Okay na yan. Ilabas lahat ng gamit. Ikaw! Mag-report ka! Ipakulong mo ako! Pakulong! Pakulong! Hayaan ang marumi at tabako na tawagin ng ina! Sino ang nag-report? Totoo bang nag-report ka? Akala mo, nagbibiro lang ako? Bakit mo ako ginagawa to? Asawa, ano problema mo? Kailangan mo bang i-report ang simpleng bagay? Ay, ito ay pagkakamali lamang. Pagkakamali. Walang nag-report dito. Ito ay simpleng problema lamang. Oo nga. Ako ang nag-report. Kumusta? Pakipaliwanag ang kaso. Nagnakaw siya ng mga alahas na nagkakahalaga ng 5 milyon at ayaw ibalik. Sumama ka sa amin? Kapatid, pamilya kami. Si Clarice ang kanyang anak. Paano mangyari yan? Wala ang kinikilingan ng batas. May nag-report, kailangan imbestigahan. Ang ugnayan ng nagre-report at ng suspect ay hindi namin pinag-iisipan. Maliban kung hindi na ipagpapatuloy na nagre-report. Asawa, i-withdraw mo na ang report. Gusto mo bang makita na arestuhin si Clarice? Oo nga, Ligaya. Ibibigay mo na kay Clarice ang mana. May pakialam ka pa ba sa 5 milyon? Oh, hindi pa ngayon ang panahon para tapusin si Clarice. Antayin pa bukas. Magkahiwalay ang usapin. Madali na akong kausap. Balikan ang mga gamit ni Maya. Clarice, sumunod kay Lola. Ilabas mo ang mga gamit. Bukas, bibili tayo. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. May 1 minuto ka. Kung hindi, magpalipas ka ng gabi sa presinto. Satisfied ka na ba? Kapatid, nandito na lahat. Hindi ko na ipagpapatuloy. Pasensya na kayo. Okay, tumawag lang kayo. Pasensya na kayo. Manang Elena, itaas mo mga ito sa kwarto ni Maya. Opo, Ginang. Manang Elena, sino ang nag-utos sa'yo? Napapasukin sila. Ako ang nagutos kay Manang Elena. Bakit mo ginagawa to kay Clarice? Clarice! 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 Madam Santos, ayan sa inyong utos. Nasa labas po ako ng bahay ninyo. Umalis si Clarice. Subaybayan mo siya. Ang lahat ng ginawa at sinabi niya, talaan mo lahat. Opo, Madam Santos. Clarice! Wala kang pera, huwag kang lumabas! Jerome, huwag tayo maghiwalay. Jerome, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Bukas, may pera na ako. Bukas, ipapasa ni Nanay ang mana sa akin. Hindi lang 500 milyon. 5 bilyon! Kayang-kaya! Toto? Totoo, promise. Alam ko si Nanay. Sunod-sunuran siya sa akin. Mahal. Malamig sa sink. Jerome, pagbalik ko bukas sa Santos, papalayasin ko ang mag-ina. Tulungan mo ako bukas. Gusto kong putulin ang kamay at paa. Madali lang. Tingnan mo ako. Clarice, may 1 milyon dito. Bumili ka ng regalo para sa iyong ina, para maging masaya siya. Lola, ikaw pinakamabait. Yak! Bumili lang ng mura. Tiangge lang. Walang alam ang babaeng yun. Yung mga basura kong regalo dati, pinapahalagahan niya pa. Bobong babae. Madam Santos, ito ang investigasyon kay Clarice. Bully, smoker, drinker. Utang sa may looks. Walang ginawang mabuti. Bakit hindi ko napansin dati? Madam Santos,
Ituturing mo talaga ang ampon na tagapagmana mo? Hindi naman. Joel, ihanda mo ulit ang kontrata para sa tagapagmana. Ang tagapagmana ay ang aking tunay na anak, si Maya Santos. Opo. Buong pamilya, niloko ni Clarice. Meron ito. Matatanggan na si Clarice sa bahay. Binabati kita, Binibining Clarice. Magiging tagapagmana ng Santos at mamamahala ng Santos Group. Maganda e matalino si Clarice. Pinili ni Madam Santos si Clarice. Napakatalino ng desisyon. Oo nga. Sa paghahambing kay Clarice, si Maya ay bobo at tanga. Palaging duwag. Walang katangian ng isang tagapagmana. Tama ka. Anong silbi ng tunay na anak? Sa kakayahan at pagmamahal, hindi niya kayang pantayan ang isang hibla ni Clarice. Oo nga naman. Uy, Maya Santos. Nakagown pa. Parang mayaman din. Sino nag-utos sa'yo? Handa ni Madam Santos. At espesyal na okasyon para kay Clarice. Basura ka lang. Bakit ka narito? Umalis ka na. Sinabi ni nanay. Sumagap ka. Tas lang ako ni nanay. Ikaw lang ay pangtulak sa akin. Basura ka. Akala mo nagustuhan ka ni nanay? Wala kang pake? Pinasa ni nanay ang Santos Group sa akin. Clarice, hindi ko intensyon na labanan ka. Bakit nakadamit pa na binili ni nanay? Hili ni nanay ito. Pinapihis niya ako. Walang kwenta. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang tagapagmana ng Santos. Sirahin ang damit. Si nanay ay panggulo ng Santos Group. Isa sa pinakamalakas na babae. Ikaw, isang sira-sirang panyo lang ang ibinigay mo kay nanay. Ang binili ni Clarice ay singsing na may halagang milyon. Ang sira-sirang panyo mo, hindi man lang 10 piso. Ang pera ko ay sapat lang dito. Wala akong pera. Binigyan ka ni nanay ng maraming regalo. Ipagbili mo lang isa, may pera ka na. Unang regalo ni nanay sa akin. Hindi ko mabibenta. Uy, nagpapanggap ka na naman. Ipapahiya kita. Ipapahiya. Ipapahiya. Ipapahiya kita. May lakas ka bang itulak ako? Sumusobra ka na. Wala kang pakialam kung sinong tagapagmana ng Santos. Sino ang nagsabi na ikaw ang tagapagmana ko? Maya. Okay ka lang? Ina, itong regalo para sa kaarawan. Maligayang kaarawan. Ina, sa pagpasok ni ate, sinabi niya na ako lang ampon, hindi nararapat dito. Hindi ko sinabi. Sinabi lang ni ate na ako daw ang nang-agaw ng posisyon niya at hindi ako nararapat dito. Pinapalayas niya ako. Pinagsasamantalahan niya ako. Nagdepensa lang ako. Totoong ganon. Kami lahat pwede magpatotoo. Sinabing ampon si Clarice at ipapalayas daw. Hindi papayagan ni Madam Santos. Sa huli, si Maya ay tapos na. Totoo yan. Last year, may nagsabi ng mali. Agad tinanggan ni Madam Santos. May mali ba sa sinabi ni Maya? Ano? Ampunin ka nga. Tagapagmana ng Santos si Maya talaga. Bakit? Hindi mo pinapayagang magsalita ng totoo? Ina, ano po ang sinasabi niyo? Mahal, kahit subukan mo si Clarice, hindi mo dapat sabihin ang ganoon. Subukan? Ayoko na magsalita. Ako na mag-aanunsyo ng tagapagmana. Clarice, masungit lang ang nanay mo. Binigay niyang lahat sa'yo. May isa pa siyang anak. Ayaw niyang tatawanan. Pinapakita lang niya. Binibining Clarice, sa susunod, sana tulungan niyo kami. Oo! Sa susunod, sana tulungan niyo kami. Binibining Clarice. Ngayon, anunsyo ko ang tagapagmana ng aking yaman. Salamat sa lahat. Ang tagapagmana yaman ay ang aking tunay na anak, Maya Santos. Ang aking tagapagmana ay ang aking tunay na anak, Maya Santos. Ano? Paano nangyari yan? Hindi dapat ganyan. Ano ang ibig sabihin nito? Clarice, ano ba talaga ang nangyayari? Ina, anong sinasabi mo?
Pinigay mo ang tagapagbana kay Maya? Hindi ako pumatayag! Ang aking desisyon, kailangan pa ba ng iyong pagsang-ayon? Asawa, ano ba talagang nangyayari? Di ba napag-usapan natin sa bahay? Ang tagapagbana ay si Clarice. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Asawa, dahil si Clarice ay traidor, may ebidensya ako. Hindi ako pumapayag! Si Clarice lumaki sa Santos. Ako mismo ang nagpalaki. Si Clarice ay aking apo. Si Clarice dapat tagapagmana. Kang mag-alala. Ikaw ang tagapagmana. Walang makakahila nito. Lagi kaming nasa tabi mo, ako at ang iyong ama. Anak, magsalita ka naman. Tingnan mo ang asawa mo. Ang galit na ng anak mo. Ano man ang sabihin, ang Santos Group ay pag-aari ng Santos. May boses din kami ni Ina. Hindi ako pumapayag na gawing tagapagmana si Maya Santos. Dapat alamin nyo, ang Santos Group ay nagsimula ako mula sa wala. Walang ako, ang Santos Group ay walang opisina. Walang opisina na maliit na negosyo. Kaya ako ang may sabi sa aking ari-arian. Ikaw, pila ka naging ganito ang katigasan ng ulo? Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Halika, Maya. Prima ng kontrata. Ikaw ang aking liga na tagapagmana. Lola, tingnan mo siya! Ano po to? Huwag matakot. Nandito si nanay. Hindi! Ako lang dapat ang tagapagmana! Ako lang dapat ang tagapagmana! Hindi ko hahayaan na ibigay kay Maya ang basura! Tagapagmana, ako lang dapat! Hindi ko hahayaan ibigay sa siraulo na si Maya! Sa pagmumura mo kay Maya, ang tagapagbana, hindi na magiging iyo. Ang kontrata ay pinunit ko na! Wala nang magagawa ang salita mo! Punitin mo! Gusto mo i-print ko ng daan-daang kopya para punitin mo ng dahan-dahan? Ikaw, Ligaya Santos! Anong problema mo? Ano ang kasalanan ni Clarice para gawin mo sa kanya to? Alam mo ba ginagawa mo? Pinapahamak mo ang bata. Habang buhay, hindi kanya mapapatawad. Ngayon mismo, humingi ng tawad kay Clarice. At ipahayag muli na siya ang tagapagmana. Kaya naman bang gawin itong ganito? Oh, Madam Santos, si Binibining Clarice ay mabait, masipag at matalino. Kung ibibigay mo sa kanya ang mana, siguradong mapapataas niya ang Santos Group. Oo nga, amo. Si Maya naman. Lumaki siya sa basurahan. Tao kulelat lang siya. Punong-puno ng bisyo. Bigyan mo siya ng mana. Di magtatagal. Malulugi ang Santos Group. Dahil nagsinungaling si Clarice, hindi nyo nakita ang tunay niyang pagkatao, ipapangako ko sa inyo, si Maya ay mas mabuti kaysa sa kanya. Ligaya, napapanggap lang amnesia? Ang mga masasamang salita kay Maya mula sa iyo mismo, di ba? Oo. Nagkamali ako dati. Kaya ngayon, sinusubukan kong magbawi. Maya! Sapat na. Wala nang kailangan sabihin. Sa usaping ito, nadesisyon na ako. Clarice, dapat alam mo, ang pagpirma ay formalidad lamang. Si Maya na ang legal kong tagapagmana. Ikaw naman, huwag kang umasa na makakuha ng kahit isang sentimo. Clarice, sinungaling ka! Di ba sinabi mo makukuha mo ang mana? Ano pa talaga nangyayari? Ligaya! Walang utang na loob ng putang ina! Ipapangako ko, ang tagapagmana ay ako lang! Ang lahat ng Santos ay akin! Clarice Santos! Si Madam Santos, paano niya magagawa ang buhay prinsesa ng maraming taon? Putang ina ka! Ba't ka tumatawa? Pinakain ko siya sa luho at ginhawa. Anong gusto niya? Ibibigay ko. Binibibiyan ko siya. Hanggang sa sarili ko, nawala ang danggal. Hindi ko hinihingi na magpasalamat. Pero ang pinakamababang respeto, dapat meron. Siya naman, totoo ang sinabi niya. Sa kanyang puso, kaya ang mana. Sa kanya. Walang utang na loob! Clarice, paano mo mas... Malaking bagay? Tama. Si Clarice, bata pa. Sa sarili sandali. Talaga? Oh, bakit mo ako...
Papakita ko sa inyo kung sino talaga si Clarice Santos. Huwag palabasin! Tingnan nyo! Lahat ba 20? Oh, lahat 20. Pumili lang kayo. Parang ang boses nito ay boses ni Binibining Clarice? Ang aking gawa sa salamin, imitasyon karaniwang tao. Di mapapansin. Balutan mo? Ingat po. Si Binibining Clarice, bakit binigyan niya ang kanyang ina ng barya-baryang alahas? Diba sabi 1 milyon na singsing ito? Hindi ako yan. Hindi ako. Clarice Santos, ano pa ang sasabihin mo? Ako, nanay. Binigyan mo siya ng 1 milyon para bumili ng regalo. Siya ay gumastos lamang ng 20 piso. Ang natitira ay kinuha niya. Bata pa lang, sinungaling na at magnanakaw. Ang sinasabi mo mabait at matalino? Sinundan mo ako? Sadyang mo to? Eh di ano? Alam ko ang ugali mo. Kaya kinuha ko ang ebidensya. Ikaw! Sapat na! Ligaya, ang perang binigay ko kay Clarice, kung anong bibilhin niya, ay kanyang kalayaan. Ang natitira ay baon ko sa kanya. Anong reklamo mo? Bagamat murang-mura, ito ay kanyang pagmamahal. Huwag kang walang utang na loob. Lola. Tingnan mo siya! Ang bata ay natatakot na! Nanay, hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa siya. Si Clarice ang buhay ko. Hindi ko hahayaan siyang apihin. Sapat na. Hindi mo naman kailangan ng 1 milyon. Kalimutan mo na. Okay. Papakita ko sa inyo ang tunay niyang pagkatao! Jerome, tulungan mo ako. Kami ngayon ay nasa iisang bangka. Kung hindi ako maging tagapagmana ang 5 milyon mong utang, wala kang makukuha. May video siya ng pagbili ko ng singsing. Mayroon din siyang ibang ebidensya. Tulungan mo ako! Paano kita tulungan? Sa harap ng maraming tao, ipapabugbog ko siya? Ikaw ang p***o. Di mo man nang napansin na sinusundan ka? Jerome, wala kang tulong. Patay na ako. Hindi mo ako tutulungan. Patay na ako nito. Ikaw ang may problema. Ikaw na ang mag-isip ng paraan. Kung hindi mo pababayaran ngayon, alam mo na ang nangyayari. Buong araw bukas, papatalsikin ko ang mga putang ina anak na yan. Ikaw na ang bahala. Gusto kong putulin ang kanilang mga kamay at paa. Walang problema. Abakan mo lang. Kaya pala si Madam Santos. Binura ang mana ni Clarice. Hindi ko akalain na ganito kasama si Clarice. Hindi ako yan! Sinadya niya akong sirain! Kahit nagkamali si Clarice, pwede nating pag-usapan. Bakit mo sinabi sa harap ng lahat? Tama! Gusto kong ipakita ang tunay niyang mukha. Ikaw. Ang mga ito ay ebidensya ng pagiging malupit at walang awa ni Clarice. Tita, tatay, tingnan niyo ang mabuti. Siya pa ba ang inyong mabait, matalino at masipag na anak? Siya pa ba ang mabait at matalino ninyong anak? Clarice, ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako! Hindi ako yan! Hindi talaga ako yan! Tatay! May Diyos sa langit. May ebidensya. Hindi mo maitatanggi. Ligaya, bakit mo ako ginagawa to? Niloko mo na ang buhay ko! Bakit? Para sa Santos. Hindi masira dahil sa'yo. Para kay Maya at ako, may tahimik na kinabukasan para tanggalin ang peste. Ligaya, paliw ka! Sapat na! Maya, okay na. Tapos na lahat. Ina, ito ang regalo ko sa iyong kaalawan. Pero nasira na po. Pasensya na po. Itong natanggap ko, ang pinakamaganda at ito rin ang pinakamahalagang regalo. Ina, maligayang kaarawan. Maya, pasensya na sa nakaraan. Sa buhay na ito, maswerte na maibabalik ko. Ligaya, kahit anong mangyari, hindi dapat mong suntukin siya. Sila, sabi nyo, ang sinungaling, walang ginawa, puro panlalamang. Dapat Ligaya! Ligaya, huwag mong kalibutan na ngayon ang iyong kaarawan. Pwede ba huwag ka na mag-away? Ako ang gulo! Lito, bulag ka ba o bingi? Si Clarice yan! Tumigil ka na. Kahit nagkamali siya, anak ko pa rin siya. Lito, ano nangyari sa'yo? Hanggang ngayon hindi mo ko ba nakikita? Si Clarice, ano ba talaga siya? Kailangan pa ba masira ang Santos para malaman mo ang totoo? So what? Naniniwala ako hindi gagawin ni Clarice yan. Kahit nagkamali, malaki ang Santos Group. Ako ang bahala! Malaking negosyo? Ang tagumpay ng Santos, sinong dahilan? Hindi mo alam? Siya ngayon, lumalagok ng dugo ko. Wala kang pakialam. Sabi mo ano ang gusto mong gawin? Mate ka mo!
Maraming kasalanan si Clarice. Hindi mabibilang. Kahit hindi ako magabol, hindi siya makakatakas sa batas. Hindi pwede! Hindi ako pumapayag! Lola, tatay, hindi ako gusto makulong. Ligaya, anak mong pinalaki si Clarice. Mapapayag ka bang makulong siya? Oo na. Madam Santos, si Binibining Clarice ay lumaki sa iyong tabi. Malalim ang inyong ugnayan. Siguro, pwede niyo bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ligaya, sumunod ka. Hayaan mo na. Ayan, hindi pwede. Clarice, agad-agad umalis ka sa Santos. Ligaya, hindi ka titigil, no? Huwag mong akalaing dahil may nagawa ka sa Santos, kaya mong abusuhin kami. Alam mo, ikaw ang dayuhan sa Santos. Palisin ang aking apo? Palisin ang anak ng anak ko? Impossible! Anak! Ano ang sinasabi mo? Ligaya, kailan ka naging bingi? Hindi mo maintindihan? Sinabi ko, si Clarice ang tunay na anak ng anak ko. Ikaw ang dapat umalis. Si Clarice, ang tunay na anak ng anak ko? Lito, ano nangyayari? Ganun ba? Wala nga papapanggap. Tama si nanay. Siya ang aking tunay na anak. Hindi ko sana sasabihin ito. Gusto kitang bigyan ng tahimik na buhay mayaman. Ikaw naman, hindi makaintindi, hindi makausap, napaka-iritating. Pilit mong paalisin ang aking tunay na anak. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo sa pamilyang Santos sino ang masusunod. Tatay, ikaw talagang aking tunay na ama. Anak, sinabi ko na, hindi kita hahayaan masaktan. Hindi ko akalain. Kaya pala kayo. Ganun ka protektibo kay Clarice. Totoo pala siyang apo mo. Anak mo? Ang tanga ko. Niloko ako ng gusto. Pinaghirapan ko. Para sa Santos. Ipinalista ang Santos Group. Kayo na... Walang kwenta! Walang Santos Group, walang platform, wala kang kwenta. Huwag mo akalain na may karapatan kang magyabang. Ikaw lang? Gusto mo palisin si Clarice? Si Clarice ang dapat magpapaalis sa inyo. Si Clarice ay tagapagmana ng Santos. Suportado namin siya. Si Maya apo niyo rin. Anak mo rin. Ligaya, pakinggan mo ito. Hindi kita mahal. Ako, si Lito, may isang babaeng minahal lang. Kaya ang anak natin, paano ko siya alagaan? Kung hindi ka may kakayahan, hindi kita ikakasal. Hindi ako ikakasal sa'yo. Ang iyong unang pag-ibig si Maricel, diba? Namaya pa siya sa cancer, 18 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na kayo ay may anak na babae. Tama. Sa buong buhay ko, isang babae lang minahal ko. Ang anak namin, syempre, kailangan kong dalhin sa tabi ko. Sakto namang nawala si Maya. Napagbili, binigyan ako ng magandang pagkakataon. Akala ko, nagsinungaling si Clarice. Di ko akalain na para sa kanya. Nagpanggap kayo. Kayo, palaging ninyo akong niloloko. Ang kasunduan ng diborsyo ay handa ko na. Ngunit dahil sa maraming taon na minahal mo si Clarice, hindi ko na ipinakita. Di ko akalain, biglang nagloko ang utak mo. Pilit mong paalisin si Clarice. Huwag mong sisihin kami sa gagawin namin. Pati na, ang lahat ng iyong ari-arian ay na-transfer ko na. Kung magpakabait ka ngayon, ibigay mo ang mana kay Clarice. Pwede kong ipagpalagay na walang nangyari. Kung ipipilit mong makipag-away, ikaw ang mananagot. Ano? Mahal, pirmahan mo itong report ng pamilya. Okay. Palagay ko, ikaw ang dayuhan. Anong karapatan mo palayasin si Clarice? Ang Santos ang nagbigay ng yaman sa'yo. Dapat kang magpasalamat. Magpasalamat? Kayo lahat walang konsensya. Nung malapit ng bangkarote ang Santos Group, ako ang nagligtas. Sapat na. Huwag kang magyabang. Isipin mo, kanino ang kumpanya? Dahil sa kakayahan mo, pinamunuan mo ang pamilya. Ang Santos Group ay maayos na ngayon. Hindi nakakailangan. Ang tanga ko, buong puso, akong nagpakahirap para sa Santos. Di ko akalain. Ang kapalit ay panuloko at kahihiyan. Diborsyo, diba? Okay? Mas gusto ko. Hina! Huwag kang mag-alala, Maya. Wala ang Santos, hindi tayo magugutom. Ligaya, isipin mo. Bagaman, ikaw ang pangulo ng Santos Group. May hawak ka lang ng pamamahala. Walang kahit isang share. Kung magpapadiborsyo ka, wala kang makukuha. Kung gusto mo, magdemanda. Ang legal team ng Santos ay handa. Huwag mag-alala. Ang maguming pera ng Santos, ayoko. Ligaya, ito ang huling pagkakataon. Kung ipapalayas mo si Maya, pwede ka pa rin magpatuloy bilang mayamang asawa.
Kasuka-suka kayo. Gagamitin niyo ang kayamanan para putulin ang pagmamahal namin ng anak ko? Walang mangyayari. Lito, pakikinggan mo. Si Clarice na bastarda, mula pagkabata ay masama. Abangan mo lang, lulunurin ka niya. Matandang babae! Ang tapang mong tawagin akong masama! Umalis ka! Maya, tayo na. Clarice, ang masamang babae ay napalayas na natin. Huwag kang mag-alala. Walang magdaring manakit sa'yo. Magtiwala ka at magsama-sama tayo. Opo. Clarice, pasensya ka na. Mula ngayon, si Clarice Santos ang tagapagmana ng Santos. Tatay, Lola, ako'y magiging mapagmahal sa inyo. Nanay. Salamat sa pagpili sa akin. Walang utak. Sinabi ni nanay, hindi na tayo maghihiwalay. Nanay, ikaw at tatay, pagkatapos mag-divorce, anong plano mo? Pinaglalaruan nila ako. Ang aking share sa Santos Group ay na-transfer na. Busy ako sa trabaho, walang napansin. Hanap muna tayo ng matitirahan. Mag-iisip ako ng paraan. Ligaya. Ramon. Sa wakas, nakikita. Naalala mo pa? Kung hindi ka tumulong, hindi ako magiging ang bagong pinakamayaman na yon. Ang pinakamayaman sa TV, ikaw nga pala. Ligaya, alam ko ang nangyari sa handaan. Kamusta ka? Si Lito ay walang kwenta. Tama kang nag-divorce. Pwede ba akong bigyan ng pagkakataon? Ako na ang bahala sa inyo ni Maya. Ligaya, matagal na kitang iniisip. Magpakasal tayo. Ligaya, noon pa man sinusuyo na kita, ngunit pinili mo si Lito. Ngunit nasa puso kita. Palaging ikaw ang hinihintay ko. Hamtang ako noon. Maling tao ang pinili. Ang ginawa ko para kay Lito at Clarice, wala talagang kabuluhan. May ibabalik lang. Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Ay, tumayo ka muna. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumayag. Takot akong mawala ka ulit. Ramon, marami kaming pinagdaanan ni Maya ngayon. Marami kaming pinagdaanan. Bigyan mo ako ng oras. Pag-isipan ko muna. Pasensya na. Impulsive ako. Pasensya na. Maya, pasensya na. Ganito na lang. Magpahinga muna kayo sa bahay ko. Usapan natin mamaya. Hatid mo na lang kami sa hotel. Okay lang. Ako na bahala sa hotel ng Ledesma Group. Para Umalis na tayo. Magpahinga kayo ng maayos. Kung may kailangan, tawagan niyo ako. Salamat, Ramon. Ligaya, huwag kang magpasalamat. Walang paningin ng Santos. Hindi nila alam ang nawala. Ligaya, kahit hindi ka pumayag, ang posisyon ng Pangulo para sa iyo. Usapan natin mamaya. Ayat na kami. Magpahinga kayo. Hay, naku. Impulsive ako. Walang handa. Paano ipapakita ang aking pagtapat? Tama. Winston, maganda ka. Magpupropose ako kay Ligaya. Huwag na katulad kanina. Opo. Bumili ako ng maraming damit para sa'yo. Bakit hindi mo suotin? Ina, masakit sa akin. Walang dapat ipag-alala. Magtiwala ka. Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Habang may kinakain ako, hindi kita papabayaan na Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin?
Naniniwala ako sa ina. Siyempre, naniniwala ako. Yay! Sa wakas, natanggal na si Ligaya sa bahay natin. Hindi natin natapos kahapon. Magdiyong tayo ngayon para mapatahan si Clarice. Salamat, tatay. Nang umalis si Ligaya, ang atmosfera ng Santos ay napaka-relax. Kitang-kitang saya ni Clarice ngayon. Tatay, ayokong bumalik ang matandang babae na yun. Magtiwala ka. Sino man ang gusto manirahan, hindi na ako babalik dito. Ligaya! Walang hiya! Bakit ka nandito? Ha? Alam ko na. Walang hiya ka talaga. May lakas ka pang sundan kami. Alam mo, ang tatay at lola, hindi ka mapapatawad. Sino ang sumusunod? Ang hotel ay bukas. Para sa lahat. Ligaya, wala kang nakuha sa pamilyang Santos. May lakas ka pang pumunta sa Hotel Marino. Alam ko na. Siguro nasanay ka na sa buhay mayaman sa Santos. Kaya nagpapanggap ka pa dito. Divorce na kami ni Lito. Walang koneksyon sa Santos. Saan man kami magpunta, kailangan pa ba naming ipaliwan? Matapang ka lang ngayon. Kitang-kitang yung paghihirap. Sa huli, magiging katulong ka lang sa restaurant. Magsisipagod ka lang. Wala nang Santos. Sino pang titingala sa iyo? Mangarap ka na lang. Ako kasi, iniisip ko pa rin ang aming relasyon. Walang pag-ibig sa amin. Pero ikaw at si Maya, kung talagang hindi na kayo makakain, pwede kayong bumalik at humingi. Kami naman, pwede kaming magbigay. Bibigyan ko kayo ng ilang libo. Nalubog ang aking mata dati. Bakit hindi ko nakita ang iyong walang puso? Kasabihan nga, ang gandang Clarice. Bakit ganito kasama? Ngayon ko lang alam, anak man ay katulad ng ama. Walang katotohanan! Maya din naman anak ng tatay ko! Magpakabait ka. Kausap mo ngayon ang tagapangulo ng Santos Group at ang tagapagmana ng Santos. At ako, ang matandang ginang ng Santos. Lito, nangangasiwa ka ba sa kumpanya? Ang lahat ng negosyo ng Santos, ako ang nagpatakbo. Ang lahat ng kliyente ko ang kinausap. Ikaw ay walang ginawa. Walang ako. Babagsak ang Santos Group. Abangan natin. Sino ka ba? Yun lang negosyo. Madaling matutunan ni tatay. Madaling magawa. Meron pa ako. Ako ay matalino. Tutulong ako kay tatay. Uunlad ang kumpanya. Si Clarice talaga. Mapagmahal, matalino. Hindi tulad ng iba. Kumakain sa Santos, gumagamit sa Santos. Gusto pa palayasin si Clarice. Okay. Abangan natin. Sige! Bakit? Tagapangulo Lito. Matagal lang may kabit at anak labas. Ngayon ay nag-divorce na. Pinagpalayas ang asawa at tunay na anak. Gusto mo pa ba akong guluhin? Wala akong panahon para makipag-awat. Gusto ko lang sabihin, ang iyong ATM at credit card ay naka-freeze na. Walang makukuha ka sa Santos. Ano? Handa na po si Mr. Ledesma. Kumusta ang damit ko? Maganda po. Tunay po. Isama ang lahat sa hotel. Magpo-propose ako. Po. Ano? Natatakot ka na ngayon? Ha? Ang iyong ATM ay nakalink sa Santos Group. Gusto ko i-freeze. Ay, isang click lang. Mayabang ka pang sabihin, di gagastos ng Santos na tataranta ka na? Walang hiya. Ang perang yan ay kinita ko sa Santos Group. Karapatan ko yan. Walang kinalaman ang Santos. Idumanda mo kami. Kayo. Magtakasama kayong mapaparusahan. Ligaya, alalahanin mo ang sarili mo. Simula bukas, matutulog ka sa kalsada. Isang babae na binukod, maliban kay tatay, sino ba ang kukuha sa'yo? Sino nagsabing walang kukuha kay Ligaya? Ligaya, walang mangyayari. Nandito lang ako para sa'yo. Walang makapapahamak sa aking babae.
Ligaya, magpakasal sa akin. Paano mangyari yan? Si Ligaya ay tagapagingkod lamang ng pamilyang Santos. Paano niya makikilala ang taong may ganitong kalaking pera? Kilala kita. Ikaw, tumayo ka muna. Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Alam ko na. Ikaw ang artista ni Ligaya. Props lang lahat to. Puro peking. Huwag mo akong hawakan. Hawakan mo ako. Mag-arte din ako. Mahiga din ako. Magaling ka din mag-arte. Ligaya, huwag mong akalain na hindi ko alam ang iyong plano. Ang totoo, nagalit ka lang na pinagbunutan. Matagal kang sunod, kaya nagparenta ka ng maraming artista. Bakit? Para lang makaganti? Ligaya Santos, hindi mo ba nakikita na nakakatawa ka? Ilang taon ka na, naglalaro ka pa. Akala mo maghahanap ka lang ng lalaking mag-propose sa'yo? Magagalit ako at ipapauwi kita? Yak! Yak! Managinip ka na lang! Hindi mangyayari yan! Ligaya, magpakailanman ay asong itinapon ng Santos. Tandaan ninyo, ang mga sinabi ninyo ngayon, pagsisisihan ninyo habang buhay. Huwag ka na magsalita, artista ka lang. Hindi! Magkano binayad ng babae? Double ko at humiga at umauaw. Huwag magmalupit kay Mr. Ledesma. Mag-arte, magpatuloy! Kayo mga artista, mabuti kayo magtrabaho. Anak, huwag na kausapin. Baka magalit si Clarice. Utusan mo na, palayasin sila. Hama, huwag na kausapin. Hello? Manager Chavez? May next scam sa lobby ninyo. Hindi ninyo ayusin? Ang tatay ko ay malaking kliyente ng Hotel Marino. Ang manager ng Hotel Marino sumusunod sa tatay ko. Totoo? Abangan natin. Sino ang nagkakos ng gulo dito? Manager Chavez, siya yan! Mr. Ledesma! Bakit mo siya tinawag na Mr. Ledesma? Hindi naman siya, artista lang naman siya. Sumidens, siya ang may-ari ng Hotel Marino Tagapanggulo ng Ledesma Group. Kayo ang mga artista, mga kontrabida, dumating sa Hotel Marino para manggulo. Tagapangulo ng Ledesma Group? Hindi ba si Ramon Ledesma, pambansang pinakamayaman? Paano naman siya? Impossible! Paano magugustuhan ni Ramon ang matandang babae na to? Manager Chavez, nagkakamali ka ba? Ang babaeng to, ex-asawa ng anak ko. Bagong hiwalay lang, pinagbunutan namin. Paano niya kilala si Mr. Ledesma? Family lang po. May lakas ka? Kayo lahat ng artista, nilabag ni tatay. Ipapabayad ko kayo sa ginawa nyo. Ikaw! Sapat na! Huwag na kayong mag-usap. Ligaya ang ingay nila, di ba? Ipapauwi ko sila. Sino ka ba? CEO ba? Ipapauwi kami? Huwag ko silang makita. Opo, Guardia! Palayasin silang lahat! Mula ngayon, lahat ng pamilyang Santos ilagay sa blacklist ng Hotel Marino. Hindi na sila papayagang pumasok sa kahit anong Hotel Marino. Bitaye! Ginagawa nyo? Ako ang tagapagmana ng Santos Group? Ako ang tagapanggulo ng Santos Group! Bitawan ako! Ako ang tagapagmana ng Santos Group! Abangan nyo! Hahanapin ko kayo! Ligaya, wala ka pa ring sagot. Itago mo muna. Ang mga ito, kailangan mo. Ramon, salamat sa tulong na binigay mo. Ngunit ang mga ito, hindi ko kayang tanggapin. Itago muna nila. Ang hirap itong buhatin. Ligaya, mong puso ko itong ibinibigay. Okay, kahit hindi mo tanggapin ang panliligaw, kung hindi dahil sa iyo noon na nagbigay ng direksyon at tumulong sa plano ng negosyo, hindi ako magkakaroon na ngayon. Ang Ledesma Group, kalahati nito ay sa iyo. Deserve mo lahat ng ito. Ramon, alam ko ikaw ay responsabale at mapagpasalamat. Ngunit, bigla kang nagbigay ng marami. Paano ko ito tatanggapin? Tsaka ako at si Maya, wala pang tahanan ngayon. Pasensya na Ligaya. Di ko naisip. Ganyan ba pwede? Kayong dalawa ni Maya mag-stay muna dito. Usapin natin, pag-usapan natin. Maya, nung nagkita tayo, wala akong dala. Itong kwintas ay gusto ng lahat ng babae. 12 lang sa buong mundo. Bumili ako ng isa. Sana magustuhan mo. Para sa'yo ito, bilang regalo ng pagkikita natin. Hindi po. Masyadong mahal. Ligaya,
Sabi mo ayaw mo ng regalo. Para ito sa bata. Buong puso ko itong ibinibigay. Tanggapin mo na. Gusto mo ba? Tanggapin mo na. Salamat, Tito Ramon. Masaya ko na. Gusto mo? Malapit na tanghali. Kain tayo ng tanghalian. Mr. Ledesma, ayusin ko na po. Okay. Halika na. Sumobra na kayo. Ang lalaking iyon ba talaga si Ramon? Ang pambahansang pinakamayaman magpo-propose kay Ligaya? Impossible! Siguro hired actor lang ni Ligaya. Bakit si Manager Chavez sumusunod kay Ligaya? Ay, Lola, isipin niyo dati, ang Santos si Ligaya ang namamahala. Ang lahat ng gawain ng Santos dumadaan kay Ligaya. Tama, di ba? Tama, di ba? Ang manager ng Hotel Marino, si Ligaya lang ang kilala. Siguro, ginamit niya ang pangalan natin para magkasundo sila ng manager. Silang dalawa ay nagkasabwatan. Tama? Ganito talaga? Wow! Si Clarice talaga? Matalino. Tama, ang nanay ni Ligaya, yon ang lola ko. Diba, ngayon ang kanyang kaarawan? Bagong hiwalay lang sila ni tatay. Hindi alam ng karamihan ng pamilya niya. Magulo tayo sa kanyang handaan. Ipahiya natin si Ligaya. Patuhoy natin siya mapakumbaba at humingi ng tawad. Magandang ideya. Baka hindi ito maganda. Dahil si Ligaya ay pinagbukodan natin at walang dinala. Tatay, tingnan mo kung paano niya tayo tratuhin. Bakit biglang naging mabait si tatay? Nagtatanggol pa kay Ligaya? Tama si Clarice. Siya ay walang puso. Huwag niyang sisihin kami. Okay. Hindi tayo titigil dito, Ina. Sa bahay ni Ligaya, maganda ka na. Wait lang. Kailangan kong makipagkita kay Mr. Reyes, ang pinakamayaman sa baybayin. Kung makipag-cooperate tayo sa kanila, ang pamilyang Santos ay aasenso... Okay. Clarice, sumama ka kay tatay para matuto ka sa negosyo. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi kita bibiguin. Inay, Tito Ramon, busog na po ako. Kayong magpatuloy. Aakyat lang po ako. Busog ka na? Hindi ka naman kumain ng marami. Inay, busog na po ako. Kayong magpatuloy. Aakyat na po ako. Anong nangyari kay Maya ngayon? Sa tingin ko, si Maya ay napakatalino. Tama. Pinakamasunurin kong anak. Dati, napakababa ng trato ko sa kanya. Ngunit, laging nirerespeto niya ako. Gusto kong suklian ang lahat. Hindi ko akalain na mararanasan niya ito. Bilang ina, napakabiko ko. Ramon, salamat. Si Maya ay napagdaanan. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam. Ligaya matagal ang lumalaki si Maya. Sa wakas ay umuwi. Ngunit may ama na hindi nagmamahal. Maswerte siya may ina na tunay na nagmamahal. Kulang lang sa pag-ibig ng ama. Kung gusto mong suklian siya, bigyan siya ng buong pamilya. Ligaya, tiwala ka sa akin. Magiging mabuting asawa at mabuting ama. Ako, hindi ko ginagamit si Maya para pilitin ka. Naintindihan ko. Inay, si Tito Ramon ay mabuting tao. Hindi dahil sa regalo niya, ako sumasang-ayon. Alam kong mas kilala mo si Tito Ramon, Inay. Ang aking pangarap ay ang makitang masaya ka. Tiwala ako kay Tito Ramon. Siya ang makakapagbigay ng ligaya. Huwag nang palampasin ang pagkakataon. Ang anak ko. Okay ka lang. Ramon, nasa ng singsing? Yung singsing para sa pamanhikan. Bakit? Nagsisisi ka na. Pinatanggap mo ang panliligaw ko. Ang singsing. Nandito ang singsing. Halika. Huwag na magluhod. Inamtom ka na. Akala mo ikaw ay binata. Hayaan akong isuot sa iyo. Ramon, after kumain, let's get married. Huwag naman masyadong nagmamadali. Ang pinili ko habang buhay. Magkasawa na tayo. Maaga man o huli, pareho lang naman. Okay. Hayaan na lang. Sumama kayo sa akin. Gusto kitang alagaan. Hindi ngayong gabi. Kaarawan ng nanay ko. Kailangan ko pa maghanda para sa kanya. Oo nga. Hindi pa ako nakapagpakilala sa biyanan. Ganun ba? Hahanda ako ng regalo at pupunta na. Oo nga. Kilala mo si Federico? Nasa baybayin siya ngayon. Hihintayin ko siya. Papuntahin ko siya para bumati. Federico?
Pinakamayaman sa baybayin? Oo, sa loob ng maraming taon, siya ay nagtatrabaho sa akin. Sa baybayin, mga tao ay hindi kilala ako, pero kilala siya. Siya ang mapapatunay. Tiwala ako, ang pamilya mo ay makakapasok sa Baybayin Elite. Ramon, di mo kailangan gawin lahat para sa akin. Isang pamilya na tayo. Walang kailangang magtampo. Mr. Reyes, tingnan mo. Mr. Reyes, ito ang anak ko si Clarice. Siya ang gumawa ng proposal na ito. Mr. Ledesma, opo, naintindihan ko. Pupunta na po ako. May lakad pa ako. Umuwi na kayo. Mr. Reyes, magkita tayo ulit. Ang proposal ninyo ay walang kwenta. Wala nang kailangan. Sinasayang ninyo ang oras ko. Ano ibig sabihin niya? Clarice, walang problema. Si Mr. Reyes ang pinakamayaman. Normal lang na mataas ang pamantayan niya. Ang proposal na to, ginugoy ko buong araw. Pinaghirapan kong gawin. Sinabi niya lang walang kwenta. Tatay, sabi mo ano problema sa proposal ko? Para sa akin, walang problema. Tama. Pinakamayaman daw, walang utak. Mahina lang. Nasa opisina niya, tayo. Oo nga. Yung lola ko, 70th birthday niya na. Unahin natin si Ligaya, yung putang inang yun. Ang ganda ng kuha nito. Ina, Tito Ramon, picturean ko kayo. Tito Ramon pa rin? Tatay. Anak, hayaan natin siyang picturean tayo. Relax lang, Ina. Huwag kabahan. Okay. 3, 2, 1. Ang ganda! Tama ka, Ramon. Ang buong pamilya. Ang pinakamagandang regalo kay Maya. Tingnan mo, hindi siya masaya dati. Ligaya. Masaya kayong dalawa. Responsibilidad ko. Ligaya, may trabaho akong asikasuhin. Pumunta na kayo ni Maya sa handaan. Susunod lang ako. Maligayang kaarawan! Salamat! Sana, ganyan ka pa taon-taon! Ang lakas pa rin ng katawan mo. Salamat! Si Ligaya na. Ligaya, Maya, nandito na kayo. Maligayang kaarawan, Lola! Maligayang kaarawan, Ina! Bakit hindi ko nakikita ang aking manugang na si Lito at si Clarice? Ligaya, ang iyong ina ay araw-araw naghihintay sa kanyang manugang. Saan si Lito? Nasa labas ba siya? Nanay, hindi na darating si Lito. Bakit? Ang totoo, kami na... Matandang babae nagtatrabaho buong buhay handaan para sa nanay. Mukhang marangya. Bienan, Lito, Clarice, narito kayo! Mag-upo na kayo! Sinong iyong biyenan? Mugamugangkin sa Santos. Mahal kong Lola, akala mo dito kami para sa kaarawan mo? Ang pangit mong itsura. Deserve mo ba? Anong ibig sabihin nito? Walang ibig sabihin. Nanay, hindi. Divorce na kami ni Ligaya. Ano? Ligaya, bakit na ganon? Bakit ka na-divorce kay Lito? Ang babae na ito ay masama. Ginagamit ang pangalan ng Santos. Sinasaktan at binabastos kami. Hindi na ito simpleng divorce na simpleng bagay lang, kundi siya ay pinagpalayas ng Santos. Bakit mo ginawa ito? Alam mo ba mapapahamak kami dahil sa'yo? Pinahiya mo ang pamilyang Santos. Mag-sorry ka na humingi ng tawad. Maling pagkakaintindi. Si Lito ang unang nagloko. Si Clarice ay anak niya sa ibang babae. Totoo ba ito? So what? Si Lito ay nagkamali lang na ginagawa ng lahat ng lalaki. Hindi ba titinuring mo si Clarice bilang tunay mong anak? Kung tunay na anak ba siya, ay mahalaga ba talaga? Tama. Nagtatrabaho pa kami sa Santos Group. Kung mag-divorce kayo ni Lito, ano ang mangyayari sa amin? Ligaya, huwag kang ganung makasarili. Ligaya, humingi ka ng tawad. Kay Lito, magpakasal kayo ulit. Nanay, ikaw din? Ay naku, Ligaya, lumisan ka sa Santos. May dala pang bata. Mahihirapan kang mag-asawa. Si Maya pa namang nag-aaral. Para sa kinabukasan, tiis-tiis ka na lang. Nanay, hindi lang perang mahalaga. Nangyari na ang nangyari. Ako at si Maya sa Santos, may lugar pa ba kami? Tsaka ngayon,
Sa bagay na ito, sumunod ka sa akin. Naranasan ko na. Maagang namatay tatay mo. Ang buhay namin noon, nakalimutan mo na? Sa panahon ngayon, walang pera, walang galaw. Ikaw nahihiya magsalita? Hayaan ako! Nanay! Lito, Clarice, ako na ang humingi ng tawad sa inyo. Si Ligaya ay walang utang na loob. Patawarin niyo na siya ngayon. Sasang-ayon kami dahil sinabi mo, matapang ka rin, Lola? Clarice, basta magsama ulit ang iyong mga magulang. Ano man ang gusto niyo, ay gagawin ko. Nanay. Hayaan mo ako. Walang problema sa akin. Pero si Ligaya ngayon, dapat lumuhod at humingi ng tawad. Tingnan niyo ito, ang matandang babae na may handaan dito, sino ang nagbigay? Ang pamilyang Santos. Si Ligaya ay kasama ng Santos. Kaya kayo kumikita, si Ligaya ay lumisan sa Santos. Wala na kayong trabaho. Tama ba ako? Ligaya, kasalanan mo ito. Dapat kang lumuhod. Opo, lumuhod ka na. Humingi ng tawad. Lumuhod ka na. Humingi ng tawad kay Mr. Santos. Opo, lumuhod na. Lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod! Pakinggan niyo ako! Pakinggan niyo ako! Lito, Clarice, ako na lumuhod para kay Ligaya. Nanay, wala kang kailangang hingin at walang dapat katakutan. Ang matandang babae, hanggang ngayon ay matapang pa. May lakas ng loob niyong pilitin silang lumuhod? Okay ka lang. Binata, sino ka ba? Nanay, ako si Ramon. Asawa ngayon ni Ligaya. Ano? Nanay, hiwalay na kami ni Lito at kasal na kami ni Ramon. Nanay, ako ay dumalaw para bumati sa iyong kaarawan. Matandang ginang, ang tagapangulo ng Ledesma Group ay naghanda ng 3 regalo para sa inyo. Oy! Hindi ka pa tapos? Hanggang ngayon, nag-aarte ka pa rin? Nag-aarte? Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Ang lalaking ito, yung mayabang na CEO, nag-aarte lang kanina. Mayon dito pa nag-aarte. Kung wala kami, napaniwala na kayo. Ano? Peke pala siya? Sa tingin mo, kung hindi peke, totoo ba? Akala mo lalaki magbabayad para sa may anak na babae ng ganung halaga? Oy! Sinasabi ko sa'yo! Alam mo ba sino si Ramon? Siya ang pambansang pinakamayaman. May lakas ka pang magpanggap? Wala kang takot? Ligaya, tapong mo talaga? Akala mo papakasalan kita pinakamayaman? Oo nga, pag nalaman ni Ginoong Ledesma, patay ka talaga. Ligaya, huwag mong ipahiya ang mga tao dito. Agad kang lumuhod. Ligaya, ayaw kong gamitin mo ito para ipagmalaki ako. Basta ayos ka lang, sapat na. Sumama ka kay nanay at humingi ng tawad kay Lito. Nanay, paniwalaan mo kami. Paniwalaan ka? Lola, pag pinaniwalaan mo ang matandang babae, ang iyong apo matutulog sa kalsada ngayong gabi. Ligaya, kung hindi ka mababago, tatanggalin kita sa pamilya. Nanay, ano po sinasabi niyo? Ligaya, huwag kang magalit. Ayaw kong makita kayong matulog sa kalsada. Pinakamayaman sa baybaying tagapanggulo ng Reyes Group, Federico dumalaw para bumati sa matandang ginang. Ang pinakamayaman sa baybayin. Paano naman magbibibay ng regalo sa isang matandang walang kapangyarihan para sa kanyang kaarawan? Impossible! Sigurado! Isa na namang artista ni Ligaya! Muna, nagpanggap na si Ramon Ledesma tapos gumulo sa teritoryo ng Reyes. Ligaya, kung mamamatay ka, huwag kang dumikit sa amin. Tama! Pinaghirapan namin na ngayon. Huwag ninyong sirain ako. Mag-sorry ka kay Mr. Santos at Clarice. Last chance mo na ito. Kung hindi... At pag hindi, sasabihin ninyo na paalisin ako sa bahay? Pinahamak mo kami sa ginawa mo. Paalisin ka lang, mabait na kami. Agawin ang kita. Parang pumatay ng magulang. Kung pinilit mo kami, hindi ka namin titigilan. Sino ang nag-aaway dito? Si Mr. Reyes nga. Mr. Reyes, hindi. Bakit po kayo narito? Hindi ninyo naintindihan. Dumalaw ako para batiin si Ginang Rosa. Impossible! Hindi ako naniniwala. Siya nga si Mr. Reyes. Pinakamayaman sa iyo. Tama. Siya nga! Nakita ko siya sa TV. Mr. Ledesma, pasensya na. Nag-late ako. Siya si Mr. Ledesma. Siya nga! Kung ganon, si Ligaya ay talagang asawa ng pinakamayaman? Mr. Reyes, hindi ka rin niloko nila? Si Ramon, paano niya magugustuhan ang walang-wala na Ligaya?
Hindi siya si Ramon! 20 taon na akong naglilingkod kay Mr. Ledesma. Ang ibig kong sabihin ay, bulag ako at nagkamali ng tao. Dinawin ninyong mga mata ninyo. Siya ang pambansang pinakamayaman, tagapangulo ng Ledesma Group, si Mr. Ramon Ledesma. Siya talaga si Mr. Ledesma? Nanay, hindi kita lulukohin. Buti naman! Buti naman! Hindi pwede! Siguradong kayo ay natulungan para lukoyin ako! Sumilens! Ako si Federico Reyes. Huwag mo akong pilitin. Nagpapatotoo si Mr. Reyes. Hindi pwedeng peke. Walang hiya ang pamilyang Santos! May kabit at anak sa labas! Pinabuhusan pa si Ligaya! Kayo, hintayin ninyo ang karma! Clarice, walang utang na loob ka? Anong karapatan mo na sumigaw kay Ligaya at Mr. Ledesma? Tayo! Tayo, dalawa palimbing! Kanina, hindi kayo ganyan! Lito, ito ba ang anak ng pamilyang Santos? Mr. Reyes, hindi po. Bata pa po siya. Huwag po kayong magalit. Matandang ginang, ako si Federico ng Baybayin. Dito po ako nagpapasalamat at nagbabati ng maligayang kaarawan. Pinapadala ko po ang 2 ari-arian ng Reyes Group para sa inyo. Ginang? Hindi pwede. Masyado mahal. Hindi ko kayang tanggapin. Matandang ginang, ang utang na loob ni Mr. Ledesma at pagtulong sa akin ay walang halaga ito. Ikaw pa ang kanyang binan. Dapat lang ako magpasalamat. Ngunit, hindi ako marunong sa pamamahala ng pera. Nanay, pwede mong ipamanage. Ang yaman mo kay Ligaya at Maya. Walang tatalo kay Ligaya sa galing. Tiwala ako na aayusin niya ang lahat ng yaman mo. Bata pa si Maya, mabilis siyang matuto. Tama, tutulungan ko din sila si Ginang at Binibining Maya. Hindi pwede! Bakit si Maya? Bakit siya? Tumigil ka na! Sabi ng Santos, walang makain si Ligaya pag umalis. Mas maganda na ngayon kaysa dati. Nanay, hindi ka na nag-aalala, di ba? Wala nang alala. Wala nang alala. Siyempre, wala nang alala. Si Ligaya ay asawa ng pinakamayaman. Mula ngayon, ang pamilyang Santos ang magiging mayaman sa Baybayin. Tama! Mula ngayon, ang Santos ay maghihingi na lang sa atin. Hindi pwede! Bakit si Ligaya ang naging asawa ng pinakamayaman? Federico, huwag kang mayabang! Proyekto ko to! Matalino ako! Bakit sasabihin basura lang to? Bakit kay Maya ang yaman? Bakit siya... Walang moral kayo at walang utang na loob. May lakas kayong saktan ang pamilya ni Mr. Ledesma. Kayo ay basura lang. Ikaw! Sumilans! May karapatan ka bang magsalita? Uy, Mr. Reyes. Bata pa siya. Huwag mong pansinin. Bata pa ay hindi dahilan para magmura. Sa tingin ko, ikaw ay masamang tao. Ang Santos ay nag-insulto kay Mr. Ledesma. Mula ngayon, babasura ng Reyes Group ang Santos. Ititigil ang lahat ng pakipag-ugnayan. Ipasang utos. Kung may magtrabaho sa Santos, ay kalaban ko si Federico. Tay! Mr. Reyes, nagkamali kami pakiusap. Bigyan kami ng pagkakataon. Pwede ba? Mr. Reyes, di namin sinasadya. Di namin alam na si Mr. Ledesma siya. Alam ninyo si Mr. Ledesma siya. Kaya kayo sumusuko. Kung ordinaryong tao lang siya, papayag ba kayong apihin siya? Ligaya, dahil sa pagmamahalan natin, ikaw magpakiusap ka para sa akin. Divorce na kami. Huwag mo na akong abalahin. Ligaya, may pinagsamahan tayo, ikaw at si Lito. Matagal na kayong magkasama. Ako ang iyong biyanan! Nung kayo'y walang hiya at ipinagyabang na anak ni Lito si Clarice, nung niyaya niyo ako at si Maya palabas, bakit di niyo naalala? Ang pinagsamahan natin. Alam ko na, ang tunay ninyong mukha. Magpakiusap ako? Impossible. Tumayaw kayo! Huwag kayong magpakiusap sa putang yan! Binibigyan na kita ng mukha. Akala mo di kita sasaktan. Sasaktan mo ako. Sino ka ba? Magsalita ka pa. Maniniwala ka na ipapatanggal kita sa mundo? Clarice, huwag ka na magsalita. Ang pamilyang Reyes at Ledesma, hindi natin tayong labanan. Anong nangyayari sa'yo? Bakit di mo maintindihan? Palabasin sila! Umalis! Pitawan mo ako! Ligaya! Ang aking ligaya! Huwag abalahin sina Mr. at Mrs. Ledesma sa selebrasyon ni Matandang Ginang. Deserve na. Ligaya, humihingi kami ng tawad. Pasensya na. Yung sinabi ko, huwag mong isipin. Hindi namin alam ang relasyon ninyo ni Mr. Ledesma. Pinaniwala lang kami ni Clarice. Naloko kami. Kasi kami, nag-aalala, baka kayo ni Maya, mahihirapan sa buhay ninyo. May mabuting intensyon kami. Mabuting intensyon lang. Sapat na. Maganda na para sa kaarawan ni nanay. Oo. Kaarawan. Anak kong Ligaya, mahal na po.
at ang aking manugang. Lola, tara na po. Nanay, umupo na po tayo. Okay, umupo na. Tatay, ka-divorce na ni Ligaya agad, naglandian sa iba. Siguro matagal na silang magkarelasyon. Tatay, sumagot ka naman. Kanina lang pinahiya nila tayo ng ganyan. Hindi pwedeng ganito lang. Clarice, tumahimik ka na. Pambansang pinakamayaman si Ramon. Hindi natin siya kayang talunin. Putang ina si Ligaya. Pinapabayad niya ang mga malalaking tao. Sa amin. Putang ina! Tatay! Hindi ka ba man natataka no kailan sila nagkakilala? Para saan ang imbestiga? Magbabago ba ang sitwasyon natin? Marahil, ang pagpapalayas, kina Ligaya at Maya, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tatay, paano mo nasabi yan? Nung una pinapalayas nila ako. Ako, ang tunay mong anak. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan may gawin ako. Hindi ako papayag. Hello? Ano? 5 na ang kumpanya ang nag-terminate ng kontrata. Hala! Seryoso si Mr. Reyes? Mabilis na itong ginawa. Okay. Babalik ako sa opisina. Ano ba talaga ang nangyayari? 5 kumpanyang ito ay may kontrata sa amin. Mr. Santos, handa silang harapin sa korte para lang bukasan ang kontrata. Ano? Sabi pa nila, Ano pa? Bilisan mo! Huwag kang matagal! Sabi nila, walang integridad ang Santos Group at kahihiyan ng industriya. Sabi pa nila, hindi na sila makikipagtulungan sa Santos at ipapabulaanan at ibabansan sa buong lungsod para malaman ng lahat ang tunay nating kulay. Tapos na tayo. Ang Santos Group na pinaghirapan ng maraming taon, mawawala na. Anak! Totoo mo pagkatao? Sabihin mo sa akin, ano ang tunay na mukha ng pamilyang Santos? Ang laki ng Santos Group, pababayaan ng nila kaming apihin? Pinipini. Tagapagsalita lang po ako ng mga boss. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng ganyan. Tatawag ako sa kanila. Hello? Mr. Castillo? Hello? Mr. Lopez, matagal na... Tatay, ang sabi mo, anong mangyayari sa amin? 5 kumpanyang ito ay buhay ng Santos Group. Ang supply chain natin ay nasa kanilang kamay. Kung mabilis nilang ititigil ang pakikipagtulungan ang Santos Group, agad na malulugi. Hindi lang walang matitira, posibleng magkaroon ng utang na bilyon. Hindi pwede! Hindi pa ako nasasawa sa magandang buhay! Ayoko maging mahirap! Hindi pwede malugi ang Santos Group! Totoo bang si Federico? Talagang ipipilit kami? Sa bangin? Hindi ba siya natatakot na magpakamatay kami? Federico? Si Federico? Hindi utos ni Federico ang dahilan ng pagtigil nila. Hindi po. Sabi ng mga boss, dahil sa Santos Group, pinatanggal si Ligaya. Ang mga pakikipagtulungan ay kinausap ni Ligaya. Si Ligaya lang ang pinagkakatiwalaan. Kaya itinitigil nila ang pakikipagtulungan. Ano? Hindi pwede. Paano naman kayang ganun talakas si Ligaya? Lopez, sigurado ka ang 5 CEO. Ganun ang sinabi. Sigurado po. May recording ang tawag ko sa kanila. Dahil ba talaga kay Ligaya nila tinigil ang pakikipagnegosyo? Paano naman? Hindi ako naniniwala. Walang Ligaya, ang Santos Group pa rin tatakbo. Ipabatid mo sa lahat OT hanggang 2:00. Ano? Hindi mo naintindihan? Mr. Santos, ang sahod ngayong buwan, wala pang binibigay. Ngayon pa pinapahaba ang oras. Baka... Sabi ni tatay, ako ang pangulo ng Santos Group. Sumunod kayo sa akin. Magreklamo ka? Hindi ka na gusto mo trabaho? Sige na, sumunod kay Clarice. Noted. Lola, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Gumawa ako ng bagong plano. Bukas, maghahanap ako ng partner. Malaki ang baybayin. Hindi maniniwala na abot ng kamay ni Federico.
Tsaka pa, ang ganda ng plano ko. Kahit sino, gagawin ng lahat para makipartner. Huwag kang mag-alala. Okay. Basura lang. Parang tart. Umalis na! Hindi ka marunong magbasa? Sinasabi mo ang aking proposal parang tart? Sa opisina ko kayo. Kayo ng Santos. Ganito ba kayo humingi? Hindi po, Mr. Valdez. Clarice, anong problema mo? Dito ka ba tumulong? O magulo lang? Hindi naman ako nagkamali. Guardia! Halayasin sila! Ang tanga ninyo! Sino napasok sa inyo? Big violence sila! Mr. Valdez, Kayo! Ako to! Malaking customer nyo! Basura tayong lahat! Anong ugali yan? Mapanghamak kayo! Bakit nangyayari to? Usapan sa opisina. Mr. Santos, bumagsak ang stock ng Santos Group. Ang kumpanya natin nawalan ng 50 bilyon! Ano? Anak! Anak! Wala na. Ginagawa nyo? Ginagawa nyo! Umuwi na! Sino nagutos? Di ba sinabi ko? Lahat kayo OT hanggang alas 2. Puro bingi ba kayo? Sino ka ba? Bakit ka sundin? Hanggulo ng Santos Group. Wow! Ang panggulo ng Santos Group! Walang hindi alam na si Madam Santos umalis na sa Santos Group. Kayo na ngayon, pinagbawalan ng pinakamayaman. Di magtatagal, mababang karote na. May mukha pa mapapa-OT pa sa amin? Walang hiya! Ikaw, tanggal ka! Tanggal? Wala na akong pakialam! Umalis! Kayo! Umalis! Umalis kayong lahat! Ang Santos Group ay naging ganyan dahil sa inyo! Ako naniniwala ang Santos Group di makahanap ng mga disenteng tauhan! Ikaw, kumuha ka ng 50 bagong empleyado. Mr. Santos, gawin mo na lang to. Ano ibig mo sabihin? Ang kumpanyang to, gawin mo ang gusto. Ako, hindi na maglilingkod. Ikaw! Tatay, Lola, tingnan niyo sila. Pinagsasamantalaan nila ako. Anak, huwag iyak. Kahit gumuho, Lola, ang bahala. Tatay, Lola, may tawag si Jerome. Baba lang ako. Jerome, alam halos mamatay na ako sa mga walang kwenta. Buti na lang dumating ka. Clarice, hiwalayan na tayo. Bakit? Hindi ba kita binigyan ng 5 milyon? Utang mo sa akin, hindi mo babayaran? Ganyan na ako. Bakit mo ako iiwan? Nung una, tinanggap kitang nobya dahil ipinangako mo na ipapautang ng Santos 20 bilyong pamumuhunan. Ano nangyari? Ang pamilya niyo pinasara ni Federico. Bumagsak ang stock malapit ng bangkarote. Anong karapatan mo na maging akin? May paraan ako. Sigurado may paraan ako. Sa sitwasyon na yon, anong paraan pa ang meron ka? Malaki pa rin ang impluensya. Bagaman ang Santos malapit ng bangkarote, ang pondo ng kumpanya marami pa ring pera. Kung kukuha ng lahat yan, kahit paano 5 bilyon. Sapat na para sa ilang panahon. Ikaw, sigurado ka? Siyempre, ang walang kwentang tatay ko sunod lang sa akin. Kung hindi mo ko iiwan, sunod lang ako sa'yo. Okay lang, mahal. Hindi ko pwede hiwalayan si Jerome. Kung walang bagong pondo ang Santos, siguradong babagsak. Kailangan kong gamitin ang Pamilya Gomez. Clarice, pag nakuha ko ang ari-arian ng Santos, agad kitang iwan. Gusto mong tulungan ang Santos Group? Impossible. Mahal, tiwala ako sa'yo. Okay, naintindihan? Noong una ako at si Ligaya, wala pa sa relasyon, narinig ko may nanligaw sa kanya. Siya noon, hindi tinanggap ang lalaki. Pagkatapos ako, salan siya, si Ramon Ledesma. Hindi ko akalain, matagal na ang lumipas ang dalawa. Sa huli ay magkasama pa rin. Si Ligaya, babaeng yan. Bagong hiwalay lang kayo, agad siya na din kay Ramon.
Sa mga taon na ito, siguradong hindi sila nawala ng komunikasyon. Tatay, Lola, nahanap ko ng paraan para iligtas ang kumpanya. Ano ang paraan? Ito ay kontrata ng kumpanya ni Jerome na pinirmahan ng pamilya natin. Worth 50 billion ito! May kontrata na ito. Ang pamilyang Santos makakapagtagal pa ng ilang panahon. Hay naku, para itong biyaya sa gitna ng krisis. Oh, aking apo, ang galing mo. Nakahanap ng mabuting asawa. Walang hanggan ang biyaya ng Diyos. Maganda. Napakaganda. Tatay, pirmahan na. Ang kontrata bakit napakakapal? Tatay, ang utos ni Federico laganap na sa lungsod. Kung hindi pa pirmahan huli ng lahat, kailangan natin pa kung pirmahin ang kontrata. Ngunit ako... O tatay, ang kontrata, na-check ko na lahat. Wala problema. Bakit? Hindi ka maniwala sa iba, hindi mo pa ako maniwala. Hay naku, anak si Clarice ay iyong tunay na anak. Hindi niya tayo lulukuhin. Okay, pirma ka na. Ngayon, ligtas na ang Santos Group. Saan si Jerome? Ang buong pamilya ay dapat magpasalamat sa kanya. Ako na ang kukuha sa kanya. Mahal ang dalawang walang kwenta ay napirmahan na. Mula ngayon, ang Santos Group ay nasa pangalan na ni Gomez. Kayo dalawa umalis. Clarice? Jerome? Hindi! Anong ibig niyo sabihin? Tatay Lola, ang kontrata ay lahat ng ari-ariya ng Santos at inyong personal na ari-ariya na kontrata ng paglipat. Kaya mula ngayon, ang natitira ng Santos Group ay akin na at ni Jerome. Clarice, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ikaw din naman bahagi ng pamilyang Santos. Tama, ako rin tagapagmana ng Santos, kaya akin ang ari-arian. May problema ba? Hindi! Hindi ako pumapayag! Hindi pumapayag, tatay. May pirma ka na dito. Bakit? Gusto mong itanggi? Hindi ko! Clarice, paano mo nagawa ang bagay na ito? Dahil kayo'y bobo, sumusunod sa lahat ng gusto ko. Kayo'y nararapat lang. Clarice! Wala ka bang konsensya? Anak kami. Ang iyong tatay at lola, paano ka nagawang kuhanin lahat ng ari-ariya ng Santos? Alam mo ba ng ligaya? Ang gusto kong paalisin. Kami ang sumuporta sa'yo. Binigay ko pa ang paghihiwalay sa kanya. At tinagbukod ko pa ang aking panganay na Maya. Ikaw naman, dinin mo ba kami babaya? Malapit ng pangkarot ng Santos. Wala na akong pera. Hindi na ako tagapagmana, tatay. Walang kwenta ang tatay. Ang natitira ng Santos ay para sa aking kabayaran. Kung ganoon, pwede ko kayong mapatawad. Clarice! Hindi ikaw! Hayop ka! Hina! Hine! Lito, pakinggan mo. Si Clarice na bastardo mula pagkabata ay masama. Maghintay ka na lang na ubusin ka niya. Hine! Tama si Ligaya. Kami ang nagkamali. Kami talaga ang nagkamali. Clarice! Walang puso ka! Binigyan ka namin ng lahat. Sumusunod kami sa lahat mong gusto. Anong gusto mo? Ibibigay namin. Ang lakas ng loob mo! Palagi naman akong ganyan. Ngayon mo lang napansin? Matandang babae, hindi pa tapos. Pakinggan mo. Ngayon mismo, dalhin ang iyong anak at umalis sa bahay ng Santos. Mula ngayon, ang bahay na iyon ay akin na. Kung hindi, mawawalan kayo ng kamay at paa. Hayop ka! Patayan tayo! Inay, huwag ka magalit. Ginagawas no! Babagi ng dalawang basura at itapon sila. Walang utang na loob. Magbabayad ka ng kante. Clarice, walang magandang mangyayari sa'yo. Mahal, ang Santos Group ay Grupo Gomez na. Huwag kayong lalapit sa Grupo Gomez. Umalis! Narinig mo? Nanay, anak, wala na tayong pag-asa. Nanay, kami nagkamali. Dapat sana nun. Sumunod kay Ligaya. Anak,
Hanapin natin si Ligaya. Mahal na mahal ka niya dati. Si Ligaya ay mabait, mapagmahal. Siguradong tutulungan niya tayo. Umalis. Umakyat tayo. Madam Santos, may 2 tao sa baba. Sinasabi nilang asawa at biyena niyo daw. Ligaya! Umalis! Sino napayag sa inyo pumasok? Walang problema. Magtrabaho ka na. Ho? Asawa, tulong naman sa amin. Sino asawa mo? Tawagin mo ako, Madam Santos. Madam Santos. Pakiusap. Tulong sa pamilyang Santos. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Dito. Helen, nung umalis ako, di ba sabi nyo, ako at si Maya, magugutom lang? Bakit na yun? Humingi kayo. Madam Santos. Ang lahat ng aming ari-arian, ninakaw ni Clarice. Walang-wala na kami ni nanay. Dahil dati, kaming mag-asawa. Tulungan mo kami. Pwede ba? Dito, di ba sinabi ko sa'yo, si Clarice ay masamang tao. Ngunit hindi ka nakinig. Pinagbunot mo pa kami ng bahay. Ngayon wala na kayo. Huli na! Anak, hindi, Madam Santos. Tama ka lahat. Nagsisisi kami. Pasensya na. Pakiusap. Pakiusap. Kung hindi, magiging palaboy kami. Aming kasalanan. Dapat sumunod sa iyo. Pakiusap. Bigyan kami ng pagkakataon. Kung tutulungan mo kami, gagawin namin ang lahat. Tama. Impossible! Umalis kayo! Maya, ako ang iyong ama. Tulungan mo ako. Patawarin kami. Simula, nang malaman na niloko mo si nanay sa puso ko. Hindi ka na ang aking ama. Ikaw ang may kasalanan. Ako at si nanay, hindi kayo mapapatawad. Hindi! Wardia! Umalis sila! Madam Santos. Ligaya, Maya! Maya! Ligaya! Nanay, wala masyadong trabaho. Magsaya tayo para magbago ang mood. Okay. Jerome, may sakit ako sa tiyan. Pupunta muna ako sa CR. Hanapin kita mamaya. Sige. Ligaya Santos. Maya, maganda itong bag para sa akin. Ano sa tingin mo? May bag na ako. Hindi na kailangan bumili. Ang mahal nito, hindi ko deserve. Mamaya, ikaw ang mapapatuloy sa akin. Kailangan may magandang bag para ipakita ang iyong katayuan. Hindi ba ito si Tita Ligaya at ang modelong galing sa basurahan? Tita Ligaya, ang positibo mo naman. Wala nang pera, pinagbukod pa. May lakas pa ring mag-mall. Walang pera? Hey, sales lady! Mas mabuting palayasin mo ng 2 ito. Wala silang pambili ng mamahaling bag. Pati yung tong freebies, wala silang pambili. Jerome Gomez, sa nakaraan, pinatay ako ni Clarice. Ikaw ang kanyang kasabwat. Hindi pa kita nahabol. Ikaw pa ang lumapit. Bagong sama ng loob. Isang bayad na. 2 walang perang aso, umalis na kayo ng kusang loob. Kung ipapalayas kayo, mauuwi lang kayong kahiya-hiya. Mga binibini, ang brand na ito ay itinatag ni Gino Federico, ang pinakamayaman sa baybayin. Ang aming misyon ay pantay at mabuting pakikitungo. Kaya ang mga bag dito, pwede ninyong tingnan. Walang problema kung hindi bibili. Ano sabi mo? Ngumanin po. Ginong ito, hindi namin pwedeng paalisin ng customer. Kaya hindi ko po masunod ang hiling ninyo. Wala ka bang utak? Silang dalawa ay itinapon ng pamilya. Lalo na itong basura. Hinukay lang sa basurahan. May kuto siya sa katawan. Walang bibili ng bag na sinuot niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Huwag kang maging suto sa anak ko. Ginong ito, kung bibili ka ng bag, malugod kang tinatanggap. Ngunit po ang layunin mo ay insultuhin ang aking customer, pakiusap, umalis ka. Alisin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang prestigyosong Santos Group ay nasa akin ngayon. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin na nasa iyo ng Santos Group? Literal na ibig sabihin, hindi mo inakala, di ba? Ang pinaghirapan mong kalahating buhay na Santos Group ay nasa pangalan na ni Gomez. Ang buong pamilyang Santos ay bobo. Si Clarice at ikaw ay natulungan, di ba? Huwag mong gawing masama. Kami ay perpektong magkasama. Kasi kami ay para talaga sa isa't isa. Tito, parang hindi mo sinunod ang payo ko. Sa huli, si Clarice at si Jerome ay niloko ka.
Pagaman, itinagbawal ang Santos Group. Ang pundasyon ay buo pa. Kung gagamitin ko ang supply chain ng Santos Group sa lalong madaling panahon, maaaring malampasan ng pamilyang Gomez si Ginoong Reyes. Sa oras na yon, pwede kitang tanggalin. Maniniwala ka? Maniniwala ako. Bago mo ako tanggalin, umalis ka muna. May lakas ka bang paalisin ako? Anong sinabi ko? Hindi mo naintindihan? May problema ba ang utak mo? Kumusta ka? Wala kang problema? Ligaya Santos, dating mataas ang tingin, Pangulo ng Santos Group. Ngayon ay nakikipaghalubilo sa mga mababang uri. Mga mababang uri, magtulungan kayo. Ang kahiya-hiya. Respeto sa iba, hindi kahiya-hiya magkaisa. Ang kahiya-hiya ay ang pagmamataas. Ang hirap makasama ang katulad mo. Parang ako'y nahihiya. Attendant, bibiling ko itong bag. Swiper mo. Opo, ma'am. Hindi mo ba naintindihan? Sinabi ko na siya ay pinagpalayas na aso. Pinagpalayas na aso. Totoo bang naniniwala ka na may laman ang card niya? May pura ba? Swiper mo lang. Ligaya Santos, akala mo pa ikaw ay mataas pa rin bilang Pangulo ng Santos Group? Ngayon, ikaw ay isang babaeng pinagpalayas at hiwalay na asawa. Oo nga, may pangalawang anak ang kaibigan ko. Kailangan niya ng yaya. Gusto mo ba? Pwedeng ako ang magrekomenda. Dahil ang katulad mo ay basura sa lipunan. Ang trabahong linisin dumi ay ang para sa iyo. Jerome! Magpakabait ka naman! Halos nakalimutan ko na ang ganda mong ito tagalinis ng parking. Bagay na bagay sa'yo. Pwede rin akong magpakilala sa'yo. Maya, walang problema. Isipin mo lang, may aso na umuungol. Hikaya! Ikaw! Magandang araw, Ginang. Naseta na po ang bill. Hindi posible. Paano ka may 1 milyon? Ikaw lang ang nag-iisip. Alam ko na, pinagkumpul mo siguro ang yaman ng Santos. Ako na ngayon ang may-ari ng Santos. Ang iyong itinago ay akin na ngayon. Noong ako'y umalis, walang binala. Huwag kang magsinungaling. Walang dinala ba? Hindi lang sa iyong sinasabi. Mahal, nasa high-end shop ako. Bilisan mo, nakita ko si Ligaya. Ligaya, ipapalabas ko lahat ng ninakaw mong pera sa Santos Group. Mahal, alam ko si Ligaya ay pinagbukod ng iyong ama sa pamilyang Santos. Ngunit na yun, kaya niyang maglabas ng milyon para sa bag ng anak. Ako'y nagdududa na itinago niya ang yaman ng Santos. Habang hindi alam ni Jerome na mayaman ang asawa ni Ligaya, pwede ko siyang gamitin. Oh ma, ang perang ito ay sa Santos Group. Jerome, ngayon ikaw na ang pinuno ng Santos Group. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Kung kailangan kang magpatotoo, walang alinlangan. Papalabasin ko sa kanya ang bawat sentimos sa card na to. Kung hindi, paano niya nakuha sa maikling panahon ang dami niyang yaman? May itinatagong yaman. Noong nag-divorce kayo ni tatay, itinago niya ang yaman. Ligaya, mas maganda kung kusang loob mong ibigay ang pera sa card. Kung hindi, huwag mong sisihin kung maging malupit kami. Clarice, huwag ka maging alipin ng kasamaan. Ang pagkuha ng yaman ni nanay ay pinlano ninyo ni Lito. Alam mo kung kumpleto ba ang pagkuha ninyo? Gaano man ako katalino, hindi ko kayang talunin si Ligaya. Kung sakaling itinago niya ang pera at ginawang peking dokumento, paano ko malalaman? Last chance na to. Balik mo ang card. Impossible. May lakas ka bang suntukin ako? Suntukin ka talaga! Baliktad ang mundo. Paninira at panlalait. Magaan lang to. Huwag natin hayaang matakas sa babae ito. Ang tapang niya, sinuntok ka. Ligaya, sinuntok mo ako? Patayin kita! Sino papatayin mo? Salamat. Sino ka ba? Ako ang asawa ni Ligaya at ama ni Maya. Kaya pala siya ng galiwa at itinago ang ari-arian para makabili ng marami dito. Hindi kailangan ng aking babae ang pera ng ex-asawa. Magpanggap ka pa. Ang ganda ng suot mo. Siguro binili ni Ligaya gamit ang pera ng Santos Group. Kayong dalawang puta, nangaliwa kayo, magkatuwang kayo. Sino ka ba? May lakas ka bang suntukin ako? Wala akong pakialam. Binastos mo asawa at anak ko. Mapapahamak ka. Walang kwenta! Sa baybayin! Hindi kita kilala. Isang walang pangalan. May tapang kang magsalita? Mamimiwala ka? Ang lahat ng narito ngayon, hindi ko kayo papayagang lumabas. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Magpanggap ka pa. Di ba ikaw lang ang kabit ng putang to? Putang hina, bakit nandito siya? Patay ako. Gusto ko sana si Jerome saktan si Ligaya. Pero laking gulo na ito. Hindi pwede. Kailangan ko protektahan ang sarili.
Ouch! Sumakit na naman dyan ko. Alis na ako. Bye! Clarice, saan ka pupunta? Putay na walang kwenta. Kaya, ang dalawang anak mong yan, walang kwenta. Sinabi ko na, huwag mong insultuin ang asawa at anak ko. Wag na, wag suntukin. Madungan lang ang kamay. Sige, sa tingin mo, hindi kita karapat dapat suntukin, papapuntahan na lang kita ng ibang tao. Federico, may gulo sa Starlight Mall. Pumunta ka ngayon mismo. Opo, Mr. Ledesma, nasa paligid lang po ako. Malapit na po ako. Ginoong Reyes, ikaw nakatulong ni Ligaya. Walang kwenta ka lang. Paano mo siya maipapatawag? Magaling ka lang magpanggap. Abangan natin. Ligaya, sa tingin mo matatakot ako? Pinagbawalan ni Federico si Lito. Walang kinalaman sa'yo. Si Lito mismo ang nakasagasa kay Ginoong Reyes. Anong kinalaman mo? Kayo dalawa, nandito lang kayo para magyabang. Clarice, ganito ba sinabi niya? Hindi mo akalain, no? Alam ko na ang laman nito. Kayo dalawa, hindi niyo ako maluloko. Sana mamaya, ganito ka pa rin. Sinabi mo, Ginoong Reyes, ano ang relasyon niyo? Para mantindihan mo, siya ang aking alipin. Siya ang alipin mo? Ako ang tatay niya. Sinabi mo ikaw, tatay ko? Mr. Reyes! Sinabi mo gusto mo maging tatay ko? Pinakamayaman, Mr. Reyes. Paano nangyari? Natawag niya si Mr. Reyes? Natanong ako! Bata ka pa, marumi ang bibig. Gusto mo maging tatay ko? Paano ka tinuruan ni Victor? Mr. Reyes, hindi ko sinadya. Sila ang nagsisinungaling. Anong sinabi nila? Sinabi na ikaw ang kanyang alipin. Tama, ako nga ang kanyang alipin. Paano? Siya lang naman ang kasintahan nitong mahirap na probinsyano. Sino ang basura? Mr. Reyes, ako. Walang utang na loob. Siya si Ramon Ledesma, Mr. Ledesma. Oh! Anong batang ito na nagtangkasaktan sina Mr. at Mrs. Ledesma? Pambansang pinakamayaman? Asawa ni Ligaya, si Ramon Ledesma. Mr. Ledesma, paano po? Vanishing ang Pamilya Gomez. Confiscate lahat ng ari-arian. Kasama na ang minakaw sa Santos. Ipamigay lahat sa mahihirap. Pamilya Gomez. Dati ba, gumagawa ng illegal na pautang? Magtipon ng ebidensya. Ibigay sa pulisya. Mr. Ledesma! Pasensya na po! Mr. Ledesma! Pamilya Gomez, noon ba gumagawa ng illegal na pautang? Tipunin ng ebidensya. Ibigay sa pulisya. Mr. Ledesma, patawad! Tumulong! Patawarin niyo ako! Mr. Ledesma! Inabas niyo itong walang utang na to! Patawad! Mr. Ledesma! Jerome! Mr. Ledesma! Bakit ka nahulog? Tayo na! Bakit hindi mo sinabi na si Mr. Ledesma ang asawa ni Ligaya? Ako? Plano mong sirain ako! Nagsira ako! Walang kwenta! Alam mong si Ramon ay hindi mo kayang-kaya ikaw ay nagtago. Clarice, alam mo, tapos na tayo. Umalis ka. Mula ngayon, ayoko nang makita ka. Jerome! Jerome! Ligaya, Maya, wala nang mangyayari. Mr. Reyes, salamat sa papuong na napakahusay na empleyado. Pinoprotektahan kami. Sa tingin ko, dapat mo siyang bigyan ng mas mataas na posisyon at sahod. Kahit lang po ng trabaho ko. Bini-bini, salamat sa protekta sa aking mahalaga. Mr. Reyes, masyado ko kayo mabait. Si Federico, patas sa gantimpala. Mula ngayon, ikaw ang direktor ng Luxury Department ng Reyes Group. Salamat po, Mr. Reyes. Salamat po, Mrs. Ledesma. Jerome, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Yuck! Pinansin ni Ramon, ang lahat na iyong ari-arian. Gusto ko nang tanggalin ang walang kwentang buntot mo. Buti na lang nauna ko nang ilipat ang bahagi ng Santos Group sa aking sariling account. Kung hindi, mapapahamak ako. Ligaya, Maya, hindi ninyo akalain, di ba? Kahit ninyo pa patayin ang Santos at Gomez, si Clarice buhay pa rin. Masaya pa rin ako. Kung hindi, mapapahamak din ako! Ligaya, Maya, hindi ninyo akalain, di ba? Kahit ninyo pa patayin ang Santos at Gomez, ako, si Clarice, masaya pa rin. Hindi ba kayo ang panggulo ng Santos Group at ang matandang ginang? Clarice! Clarice, huwag kang ganito. Sa loob ng maraming taon, anong ginawa ako sa'yo? Clarice, 2 araw na, hindi kami kumain. Uwiin mo na kami.
Paalam! Clarice, walang puso ka. Walang magandang mangyayari sa'yo. Paalam! Clarice, ikaw na mabait. Walang magandang buhay sa'yo. Clarice! Napanood niyo ba ang balita? Pinatay ni Lito, si Clarice. Ano? Nakuha na si Lito ng pulis. Posible, bitay ang hatol. Nagbabala na ako sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan. Deserve nila ang kapalarang ito. Huwag na natin pag-usapan sila. Tayo nalang mag-enjoy sa ating buhay. Mahal Maya, alagaan ko kayo. Mahal tiwala kami sa iyo.